Handa na po ba kayo para sa salita ng Panginoon? Amen. So, hilingin ko po kayo na tumayo. Isang talata lamang po sa banal na kasulatan ng atin pong bibigyan ng pansin. Ito po ay 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ayan, babasahin po natin pareho yung Tagalog at saka English. Sabay-sabay po natin uling basahin. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Sa Tagalog, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Muli po tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. Maraming salamat po, O Diyos, na aming Ama, sa kalayaan po ng bawat isa sa amin na purihin ka sa bansang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa kalayaan po na magtipon sa iyong pangalan. At naroroon, Panginoon, every time that we are gathered, naroroon ang iyong presensya. Binibigyan mo kami ng kagalakan. Patuloy, O Diyos, na tinuturuan at pinatatatag at pinalalakas ang aming pananampalataya. Tunay nga na sa oras pong ito, O Diyos, ang aking dalangin ay minsan pa sa pamamagitan po ng iyong salita, ipakilala mo po ng mabuti ang iyong sarili sa pamamagitan po ng iyong buhay at makapangyarihang salita. At hayaan mo, O Diyos, ng iyong mga anak ay lalo pang tumatag, lalo pang lumakas ang pananampalataya upang anumang mabibigat na hamon ng buhay, O Diyos, ay tunay nga pong mapagtagumpayan ng bawat isa sa amin sapagkat kami po ay mananugumpay kung paanong ikaw ay nagtagumpay, Panginoong Jesus, sa mundong ito. Kaya minsan pa, sa iyo ang lahat ng kapurihan. In Jesus' mighty name, Amen. Ako po na pumuli kayo. Salamat po sa Panginoon. So, ang ating paksa ngayon ay may kinalaman po sa ating pananampalataya. Pananampalataya na kailangan po ng patuloy na pag-examine, patuloy na pagtetest. Kaya ngayon po ay magkakaroon po tayo ng exam. Labas niyo po ang inyong notebook at saka mga ballpen. At meron po tayong test. Kasi sabi po ng ating message, test your faith. So, susubukin po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng exam. At aalamin natin ang ating bang pananampalataya ay sumusulong o umuurong. Test your faith. Ito ba ay lumalago o nanlalambot, nanghihina, nanglalamig? So, test your faith. Is it growing or shrinking? Dito po makikita natin sa bahagi ng banal na kasulatan na ina-encourage tayo ng banal na kasulatan to examine our faith, to test our faith. Kung paanong sa physical aspect ay mayroon pong physical exam, mayroon ding medical exam, na wala nga lang pong, kung may physical exam, pero alam natin na itong mga examination na ito, ang purpose is para malaman po yung condition ng ating health. Ganon din po sa buhay espiritual. Ang banal na kasulatan ay patuloy po tayong pinapaalalahanan upang magkaroon ng regular na faith examination o faith test upang malaman kung ang atin bang pananampalataya mula nung nakilala mo ang Panginoon hanggang sa panahon na ito, dapat po ang pananampalataya na yan dahil ang binhi na itinanim ng Panginoon sa atin ay binhi ng pananampalataya at ang Panginoon ang itinanim sa atin at ang Panginoon ang nagpapatubo, siya ang nagpapalago at siya ang nagpapabunga. Kaya kung kukumustahin po ninyo ang inyong sarili sa inyong pananampalataya, tingnan niyo po ngayon, mula nung nakakilala kayo hanggang sa panahon na ito, kumusta ang inyong pananampalataya? Is it growing or is it shrinking? Umuurong ba o sumusulong? O ang iyong pananampalataya ay katulad ng panahon ngayon na dahil malamig na rin ang iyong pananampalataya. Yung iba po ay nanghihina,
ng lulupaypay. Well, tandaan po natin, ang maganda po sa regular faith examination, nalalaman po natin kung ano yung dapat nating gawin upang ang ating pananampalataya ay lalo pang lumago. Sapagkat ang pananampalataya po dapat lumalago. Dapat ito ay kinakakitaan ng pagbubunga. At kapag ka ang ating pananampalataya, kung paano sa physical examination, may nakikita tayong problema sa ating, sa mga lab tests, sa ibang mga aspect ng ating physical and medical examination, nakakagawa tayo ng mga karapat-dapat na gawin upang itong mga nakikita nating dapat solusyonan sa ating health ay magawa natin ng paraan. So ganun din po sa buhay pananampalataya. Kapag ka po meron tayong assessment ng ating pananampalataya, ay nalalaman natin ano yung hakbang na dapat nating gawin upang ang ating pananampalataya ay lalo pang sumulong sa halip na ito ay umurong. Bakit po? Sapagkat hindi po kalooban at hindi kinalulugdan ng Diyos ang pananampalatayang umuurong. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Hebreo chapter 10, verse 38, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Sa English po, ganito po ang pagkakasabi, but my righteous one will live by faith, and if he shrinks back, I will not be pleased with him. Ang ginamit po dun sa word na Tagalog na tumalikod, sa English, shrinks back, umurong. Hindi ko po alam kung yung mga kabataan sa ating panahon ngayon ay nakaka-experience pa nung may mga panahon kasi na noon sa pag pinaka-scam, parang na-scam ka, nabudol ka noon. Kapag ka bumili ka ng mga maong na pantalon, tapos pag nilabhan mo, umurong. Yun yung mga budol noon, yun yung mga na-scam ka. Kasi nung sinukat mo, okay pa eh. Pero nilabhan mo, gulat ka. Bakit ganito na? So umurong pala. So, yun po yung mga uri ng mga scam na nararanasan po ng mga panahon namin. Ewan ko kung ngayon, mayroon pang mga ganong pantalon na umuurong. Pero, kung ilalagay po natin sa pananampalataya, hindi po ito mabuti. Ang sabi po ng Panginoon, hindi niya kinalulugdan ang sinumang tumatalikod sa pananampalataya. Kaya nga sabi niya dito, but my righteous one will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him. Ibig sabihin, sa atin pong pamumuhay, sabi ng Panginoon, dapat tayong mamuhay sa pananampalataya. At yung pamumuhay natin sa pananampalataya, of course, talagang sabi nga, lahat ng bagay ay magagawa natin by faith. Ibig sabihin, kung ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, definitely, nandun po yung pagtatagumpay. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya ang encouragement sa atin is to live by faith. Kaya lang ang problema po, yung iba nagsimula sa pananampalataya, ngunit later on, nawawala sa pananampalataya. Kaya yun ang sinasabi dito ng Panginoon. Kapag ka ang isang mananampalataya ay tumalikod, nasabi ng banal na kasulatan, God is not pleased with him. Kaya napakahalaga po na talagang itest natin lagi ang ating pananampalataya. How is my faith going on sa panahon na ito? Ano ang katayuan ng aking pananampalataya? Ang aking bang pananampalataya ay patuloy na tumatatag, patuloy na lumalakas, dahil hindi nalulugod ang Panginoon sa pananampalatayang umuurong. At yan po ang sinasabi ni Apostle Paul bilang paalaala sa lahat ng mga mananampalataya dito sa binasa nating bahagi ng banal na kasulatan. Kaya sabi niya, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Because definitely when we are walking in faith, talagang nandoon ang katagumpayan. Kasi yung faith sa Panginoon, siguradong mayroong katagumpayan. Kaya tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. At ang sabi dyan, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? So as we walk in faith, yun yung patunay na kasama natin ang Panginoon. Nadarama natin ang Panginoon kapag lumalakad tayo sa pananampalataya. Kaya alam, mayroong pasubali doon sa huling bahagi ng verse. Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Ibig sabihin, yung hindi talaga nananampalataya,
yung hindi talaga nila kilala ang Panginoon, yun, sabi ng Apostle Paul, talagang makikita mo na hindi sila magtatagumpay. Pero bilang mga anak ng Diyos, dito nililinaw ni Apostle Paul, if you are walking in faith, definitely, there is victory. Kasi victorious tayo sa Panginoon. Kaya, paano natin yung malalaman? We have to check always. We have to examine our faith always. At dito po, tandaan niyo po, ang sinulatan po dito ng Apostle Paul ay mga mananampalataya sa Corinthian Church. Ang sabi po niya sa mga taga-Korinto, sa chapter 2 Corinthians chapter 1 verse 1, tingnan niyo po na sila po ay katulad nating mga mananampalataya. Sabi niya, mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa iglesia sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. So, dito alam ni Apostle Paul na itong mga kapatid na sinusulatan niya ay mga mananampalataya. Hindi niya kinakausap dito ang mga unbelievers. So, ang sinasabi niya dito na tayo bilang mga mananampalataya ay tayo yung mag-examine ng ating faith, tayo yung mag-check lagi sa ating pananampalataya kung tayo ba'y talagang lumalakad sa Panginoon. Kailangan lagi nating matiyak yun sapagkat yun ang kalagayan ng isang mananampalataya. Ang sabi din po niya sa chapter 1 verse 21 ng 2 Corinthians, sabi niya, ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. So again, speaking doon sa mga Corinthian believers, ang sabi niya, pinapaalala niya, pare-pareho tayong pinatibay ng Diyos dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, si Apostle Paul, yung kanyang sarili at yung mga kapatid sa Korinto, pinapaalalahanan niya, pare-pareho tayo ng katayuan sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay ligtas because of our faith in the Lord. So, ipinapaalala niya yon. Kaya lang dito po, kung mapapansin nyo, sa chapter 1, nag-start siya na lahat ay pare-parehong mananampalataya. Pero at the end of the book, sa chapter 13, which is the last chapter of 2 Corinthians, pansinin niyo po yung kanyang paalaala after ng kanyang pagkilala na sila bilang mga mananampalataya katulad ni Apostle Paul, mga believers, pero pagdating ng chapter 13, ano yung kanyang paalaala? Test your faith, examine your faith. So, gusto niya na huwag nating makalimutan yung katotohanan na dapat lagi nating alam yung katotohanan na tayo ay mga mananampalataya at dapat manatili yung katatagan ng ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat hindi kinalulugdan ng Panginoon ang mga tumatalikod sa pananampalataya. Kaya dito po, parang sinasabi niya sa atin, sa mga mananampalataya, sabi niya, examine yourself. Parang sinasabi niya sa atin, kumusta yung pananampalataya mo mula noon? Kasi chapter 1, believers sila. Tapos chapter 13, eto na yung examine your faith. So, ikaw ba'y matibay pa rin sa iyong pananampalataya? Nakasandig ka pa rin ba kay Kristo katulad nung pagsandig nating lahat? Nung tayong lahat ay kumilala sa Panginoon, ganun pa rin ba ang iyong pananampalataya? At ito ba'y lumalago? Ito ba'y tumatatag? So ito yung sinasabi ni Apostle Paul dito, na dapat bilang mananampalataya, matagpuan ang bawat isa sa atin habang lumilipas ang panahon sa ating paglakad sa Panginoon, lumalago din ang ating buhay pananampalataya. Kaya ang tanong, ano ang mga palatandaan ng pananampalatayang nag-shrink or umurong? At sa banal na kasulatan po, meron pong actually maraming mga palatandaan, pero kukuha po ako ng 3 doon sa Book of Revelation, sa aklat ng pahayag. Titingnan po natin yung 3 iglesia na ginamit ng Panginoong Jesus na larawan ng pananampalatayang umurong. At titingnan pa rin natin ang ilang mga palatandaan ng pag-urong ng pananampalataya. At sa huling bahagi ng aking paghahayag ng salita ng Panginoon ay, of course, anong dapat nating gawin upang ang ating pananampalataya ay sumulong? Okay, so anong palatandaan ng pananampalatayang nagsishrink or umuurong?
Ang una po ay makikita po natin doon sa, di ba sa aklat po ng pahayag, mayroong 7 churches na pinahayag ang Panginoon through Apostle John. At ang una pong church diyan na pinansin ng Panginoon ay ang iglesia sa Efeso. At ang kalagayan po ng iglesia sa Efeso na larawan po ng umuurong na pananampalataya ay yung kanilang nanlalamig na pag-ibig sa Panginoon. So yan po ang isang palatandaan. Marami po mga palatandaan, pero tingnan po natin ito sa sa iglesia ng Efeso na nanlalamig ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Pahayag chapter 2 verse 4, ito po ang sabi ng Panginoon, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. So, ang Panginoon sa bahaging ito ng banal na kasulatan, alam natin na siyasat po ng Panginoon ang puso, ang isipan ng bawat isa sa atin. At ito pong church na ito, nung siniyasat ng Panginoon, nung in-examine, nung tines ng Panginoon, ang kabuuan ng church na ito, nakita ng Panginoon ang puso ng mga mananampalataya sa Efeso, sa aklat ng pahayag, ay meron na pong panglalamig. Yung kanilang pananampalataya, nanlalamig na. Hindi dahil December or bare months, dahil nga po papasok na ang Pasko, ito po ay nanlalamig na. Hindi dahil po doon sa panahon. At dito po, nais ng Panginoon na ang ating puso, siya ang laging number 1. Dapat wala nang iba. Kaya lang nakita ng Panginoon na itong mga mananampalataya sa Efeso ay lumalamig na po ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. Ang sabi nga po ng verse 3 sa chapter 2 pa din ng pahayag, alam ko ring matyaga ka. Kung titingnan niyo po, ito yung kanilang dating kalagayan. Bago sinabi yung verse 4, ito yung kalagayan ng mga mananampalatayang ito. Sabi ng Panginoon, alam ko ring matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Kaya lang, noon yon. Ibig sabihin, hindi sila naging consistent. May panahon na napakaalab ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngunit lumipas yun. Dahil ngayon, na nakikita na ng Panginoon sa kanilang puso ay yung panglalamig. So mga kapatid, kung paanong itong mananampalataya, yung iglesia sa Efeso ay nakaranas ng ganitong kalagayan ng panglalamig. Totoo po na merong panahon ng panglalamig ang ating pananampalataya. Kaya nga kailangan din po ng regular na test. So kung nararamdaman mo na lumalamig ang iyong pananampalataya, anong kailangan mong gawin? So ibig sabihin, kapag nakikita na natin na ito yung kalagayan ng ating pananampalataya, kailangan meron tayong hakbang na dapat gawin para bumalik yung alab. Mawala yung lamig. Kaya napakahalaga po ng pagtitest, pag-examine ng ating pananampalataya. Well, masarap pong mapakinggan yung patotoo na, alam niyo mga kapatid, noon talagang kapag mayroong pagtitipon, hindi na pwedeng hindi ako iimik, talagang ipapahayag ko ang Panginoon. Eh, kumusta ngayon? Noon, talagang pag nanalangin ako, may naririnig ako mga ganitong patotoo, talagang 3-4 hours pag nanalangin ako. Eh, kumusta ngayon? Mabuti po yun. Kaya lang, kakatulad nga ng kanta ni Gary V, gaya ng dati, di ba? Andun yung init, andun yung alab, pero kailangan yung alab na yan, huwag mapuputol, o kung maputol man, kailangan balik uli. Kailangan huwag manatili doon sa panglalamig. Bakit? Sapagkat nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. Kaya sabi ng verse 4, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kaya test your faith, mga kapatid. Higit ba sa alab ng dati mong pananampalataya, ang nararamdaman mong alab? O katulad ng mga taga-Efeso, bare months na rin ang pag-ibig mo sa Panginoon? Andun pa ba yung init o
Parang ang mga ginagawa mo ngayon sa paglilingkod ay parang ritual na lang. Ang church sa Ephesus ay nang lamig sa Panginoon. At sa English po ang sabi, they left their first love. Ang ibig sabihin po dito, sabi they left. Ibig sabihin po nung word na they left, ibig sabihin they did this by choice. Pinili nila. Iba po yung nawala ang isang bagay, halimbawa nawalan kayo ng isang bagay na hindi mo po sinadya, kaysa doon talagang sinadya mo, yung alam mo, na alam mo mahalaga pero binabaliwala mo, magkaibang bagay po yun. And by the way po, katulad po ng nangyari nga po sa amin, ang iba sa inyo ay nalaman po na kami po ay pinasok sa bahay, ano? Yung amin pong pumasok po sa pintuan, siguro bata po yung pumasok. Kasi po ang kinuha ay yung bag ni Days at saka yung bag din ni Sweet. Pero hindi po kinuha yung tablet, hindi rin po nakuha yung laptop, na si Days po kasi nung panahon na yon ay dun sa sofa natulog dahil ang sakit ng ulo niya. After ng prayer meeting ay doon na siya nagpahinga. Tapos siguro sa sobrang sa sobrang pagod, kasi po umuwi kami ng Wednesday galing dito, tapos may prayer meeting po na face-to-face sa Sariaya. Siguro nainaman po siya ng pagod, tapos sumakit daw ang ulo niya, kaya doon siya nagpahinga. Yung huling record po ng Google, nung chinek po ni Jean kung anong oras nag-register yung huling gamit ng cellphone, 2:00 na madaling araw. Pagkatapos po nun ay pinatay na yung cellphone. At nandun lang po sa distance sa amin, malapit lang. Talagang nasa vicinity pa po namin. At salamat sa Panginoon kasi nga po, walang masamang nangyari sa amin at yun lang din po ang kinuha, yung mga maliliit na bagay. Pero, again, ang point po dito is, may mga bagay na nawawala sa atin na unintentionally, hindi natin ginusto, pero minsan nawawala. Pero may mga bagay na alam nating mahalaga na kapag ka binaliwala mo o pinabayaan mo, sinasadya mo, pwedeng mawala. At gano'n na naging kalagayan ng mananampalataya sa Efeso. Ang sabi, they left their first love. Iniwanan nila, sinadya nilang iwanan ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, nang lalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Tandaan po natin, ang unang chinecheck ng Lord sa atin is yung puso natin, kung gaano pa ba natin iniibig ang Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, dapat ito ay mag-grow. Una, nagsisimula po ang ating pananampalataya. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya pag nagkaroon tayo ng banal na pagkatakot, nakikilala natin ng Diyos. Pero yung fear na yan, dapat mag-grow into love. Kaya nga ang command is, sabi ng Panginoon, ang pinakamahalagang utos is to love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind and strength. Kaya dito, nakita ng Panginoon na itong mga taga-Epeso, yung kanilang pag-ibig sa Kanya, wala na. Now, bakit po mahalaga na makita natin yung ating pag-ibig sa Panginoon ay dapat naroroon pa? Kasi nga po, ang Panginoon, dapat siya po ang pangunahin sa ating buhay. Kaya pag meron na tayong ibang iniibig, pag meron na po tayong inuuna maliban sa Panginoon, palatandaan niya na ang ating pananampalataya ay nanglalamig na. So you have to be aware. Test your love for God. Maalab pa ba? Andun pa ba yung passion? Or you are just going through a religious motions? Para bang ang kalagayan ay everything is routinary or rituals na lang. Na duty na lang at hindi na andoon yung devotion. At ang worship ay parang mechanical na lamang. Tatayo, uupo. Parang narinig ko po yung ito naman ay sa RC, yung mga mananampalataya na alam natin, doon naman karamihan sa atin galing, na hindi talaga, ang ginagawa ay parang wala sa puso. Kaya nga, ang description nila ng pagsamba sa Panginoon ay, madali lang nilang i-describe.
Ano yon? Upo, tayo. Upo, tayo. Yun lang ang natandaan nila. O kasi most of the time, tayo po tayong lahat, upo po tayong lahat. Pagka ganun lang ang nakikita natin sa gawain ng Diyos, walang effect, walang dating. Hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kapag ganun. At minsan, nangyayari yan, dumadating yan, kahit sa mananampalataya. Bakit? Kasi nga, parang ang nangyayari na lamang ay ritual, routine, parang paulit-ulit na lamang na hindi mo na talaga na ibibigay yung tunay na pagsamba sa Diyos, na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Tandaan po natin, ang hinahanap ng Diyos na pagsamba ay yung sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya kung ang inyong pagsamba sa Panginoon ay parang ritual o duty, hindi yan pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At yan po ay palatandaan na possible your love for the Lord is getting cold. Kaya check your love for God. Secondly, sa church naman po ng Laodicea, nung chinek ng Panginoon, nung in-examine ng Panginoon ang church na ito, ang nakita ng Panginoon sa church na ito ay church na full of pride and ang classification ng kanilang pamumuhay, worldly, makasanglibutan. Ang sabi po ng Pahayag, chapter 3, verse 17, sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang sinasabi po dito ng Panginoon, nung i-assess niya ang mga taga-Laodicea, ang nakikita ng Laodicea, sila po ay well-off. Materially, saganang-sagana sila, lahat ng bagay mayroon sila. Pero nung tiningnan sila ng Panginoon, spiritually, ang nakita ng Panginoon ay, sabi, abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. So, kapag ka pala ang isang tao, ang kanyang pamumuhay ay nakatuon na lamang sa mga bagay ng mundo at nakakalimutan niya na yung kanyang pangangailangang espiritual, napapabayaan na niya yung kanyang pangangailangang espiritual. Yes, materially, nagpa-prosper siya. Kaya lang meron siyang nasasacrifice na pinakamahalagang bagay at yun ay ang spiritual niyang kaugnayan sa Diyos. Anong sabi? Sa material, nagpa-prosper sila, pero in the spirit, nakikita ng Panginoon na itong mga taong ito, malnourished. Kaya ito po yung pangalawang palatandaan ng pagsishrink o pag-urong ng pananampalataya. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 2, verse 15, pinapaalalahanan po tayo na huwag nating ibigin ang mga bagay ng sanglibutan. Ang sabi po ng verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay sa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. Now, bakit ito ipinaalala? Bakit ito iniutos? At pansinin niyo po, ang kalaban ng Diyos, hindi po si Satanas sa parte na to. Ang kalaban ng Diyos sa pag-ibig ng mga mananampalataya ay ang pag-ibig sa sanglibutan. Ibig sabihin, kung hindi mo man sinasabi, hindi naman si Satanas ang aking iniibig. Pero kapag ka ang mga bagay na ginagawa mo ay para sa pangsanglibutan at wala ka ng oras para sa Panginoon, yun din ang ibig sabihin nun. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa akin. Pwedeng maging kaagaw ng pag-ibig natin sa Diyos ang sobra nating pagmamalasakit sa mga bagay ng mundo. Kaya kailangan i-check natin, ang aking puso ba, ano ba ang hinahanap nito? Ang kasiyahan ko ba ay ang Panginoon, ang presensya ng Diyos, ang aking mga kapatid, ang pananalangin? O ang kasiyahan ko ay ang mga bagay ng mundo? Ano ba ang latest ngayon? Hindi ho marites. Pag nagsabing ano ba yung latest, ang hinahanap nun, ano ba yung latest na mga gadgets, ano ba yung latest na sasakyan, o ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa isang taong namumuhay sa mundo? Hindi ho masama itong mga bagay ng mundo. Kailangan po natin ito, pero dapat makita natin siya dun sa kalagayang kailangan natin.
Pero kapag ka ito na ang nagpapasaya sa atin at hindi na ang Panginoon, dun nagkakaroon na tayo ng problema sa mga bagay ng mundo. At ito po ang naging kalagayan ng mga taga-Laodicea. Proud sila sa kanilang sarili, saganang-sagana tayo, wala na tayong kailangan. Na parang sinasabi nila, Lord, hindi ka na namin kailangan. Yun ang dahilan. Kung mapapansin niyo po, mahirap pong mag-share ng salita ng Panginoon na sasabihin mo sa Japan halimbawa, ang Japan ay isang mayamang bansa. Wala silang kailangan. Sasabihin mo, alam mo, kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Pag sinabi mo kailangan mo si Kristo, sino ba si Kristo? Siya ang ating healer. Advance ang kanilang mga technology sa panggagamot. Ang nanggagamot na sa kanila ay mga robot. Pag may cancer ka, hahanapin ng nanobots yung cancer mo at papagalingin ka. So paano sila makaka-relate na kailangan mo nila si Jesus na healer? Kaya sa Japan po, mostly, ang ginagawa po ng Diyos ng pagpapahayag ng pagliligtas doon ay through miracles and signs and wonders. Yung mga hindi na talaga gumagaling, yung mga last moment na lang, last minute na lang, dying na, ay biglang naghihimala ang Panginoon. So doon kumikilos ang Panginoon. Pero yun ho ang kalagayan ng isang mayabang na isang tao na ang tingin niya, wala na siyang pangangailangan at sagana-sagana siya sa lahat ng bagay. Hindi niya kakailanganin ng Diyos. Pero mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin, ang kasapatan natin hindi ang mga bagay ng mundo. Ang kasapatan natin ay ang Panginoon. Kaya nga, Psalms 23:1, the Lord is my shepherd. Ang sabi, I shall not want. Si Yahweh ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Kung meron man tayong ipinagmamalaki, hindi yung kasaganaan natin sa mundong ito, kundi ang ipinagmamalaki natin, the Lord provides for all our needs. Lahat ng need, health, wealth, everything, spiritual, lahat yan ay nasa Panginoon. Kaya lang itong mga Laodiceans, hindi na nila nakita yon. Naging proud na sila sapagkat meron na sila ng mga material things. Saganang-sagana na sila. Ngunit nung sinuri sila ng Panginoon, nakita ng Panginoon, sila po ay makasanglibutan at kahabag-habag, hubad, bulag, sapagkat nakaligtaan nila yung pinakamahalaga at namumuhay sila sa kasiyahan po ng mundo. Isang palatandaan ng pag-urong sa pananampalataya ay ang pagbabalik sa pag-ibig sa mundo sa halip na maging maalab sa pag-ibig sa Diyos. At ano po ang nagiging resulta kapag ang isang mananampalataya ay naging maibigin sa mga bagay ng mundo? Ang nagiging resulta po nito, katulad po ng Laodiceans, naging complacent sila spiritually. At yung pagiging complacent spiritually, ito po ay isang very dangerous state ng isang mananampalataya. Kasi pagka ikaw ay, katulad ng ating alam, pag sinabing complacent, yung para bang relax, yung para bang satisfied ka na kung ano ang mayroon ka. Now, in the spirit, ganun din ang kalagayan. Someone who is spiritually complacent is a believer who is satisfied with his spiritual condition and losing urgency for growth and becoming comfortable doon sa kanyang kalagayan sa pananampalataya. Parang wala na siyang ina-aspire. Yun na lamang ang kanyang, parang ang kasiyahan na lang niya ay mas higit doon sa mga bagay ng mundo at napapabayaan na niya ang kanyang spiritual life. Ang ibig sabihin po niyan, ang mga tao na mananampalataya na mas higit na iniibig ang mga bagay ng mundo, nagkukulang na po sila ng spiritual sensitivity. Ibig sabihin, mas malakas na yung appeal ng mundo kesa sa mga bagay na spiritual. At meron pong danger kapag ka ito po ang naging kalagayan natin bilang mga mananampalataya. So, again, check our faith. Tingnan natin, are you being more concerned on worldly affairs than the spiritual?
Checkin mo ang iyong sarili, andyan pa ba yung hunger mo para sa mas malalim na pagkakilala sa Diyos na tumawag sa iyo? Mas binibigyan mo ba ng panahon ang mga bagay na panandalian at lilipas kaysa sa mga bagay na alam mong eternal, pang walang hanggan? So dyan malalaman, ano ang concern mo? Eternal and temporal. Kapag ang higit mong binibigyan ng pansin ay itong temporal na later on mawawala. Pag nawala na yung temporal, wala na rin yung eternal. Pero kapag ang concern mo ay nandoon sa eternal, dahil alam mo ang mga temporal ay lilipas, wala naman talaga ito eh. Pero lahat ng ginawa mo para sa eternal, mananatili yun. At yun ang dapat nating pinagsusumakitan. Ang mga Laodiceans, natagpuan po sila na mas binibigyan po nila ng pansin ang mga pangangailangan ng mundo at napabayaan nila ang kanilang spiritual na buhay. Kaya nakita sila ng Panginoon, proud and worldly. Number 3, yung church sa Sardis. Makikita naman natin ang example ng church na ito na lacking in spiritual zeal. Ang totoo, pwede natin silang sabihin na hindi lamang lacking in spiritual zeal, kundi pwede na natin silang ituring na church na nagkukunwaring buhay pero actually patay. Sabi niyo, meron bang ganon? Ito po, yung church ng Sardis. At mismo ang Panginoon ang nag-diagnose sa kanila. Ang Panginoon ang nag-reveal ng kanilang tunay na kalagayan. Sapagkat alam natin, ang Panginoon ang nakakasiyasat ng ating mga puso. Ang sabi po sa Pahayag chapter 3 verse 1, ito po ang sabi ng Panginoon sa church ng Sardis. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may 7 espiritu at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Wow! Meron palang church na zombie. Living dead. Di ba ganyan ang tingin nila sa zombie? Ang mga zombies daw po ay living dead. So meron din palang church na zombie. At ito po yun, yung church sa Sardis. Ipinapalagay na buhay pero patay sa paningin ng Diyos. At mabigat po ito mga kapatid. At kung titingnan po natin ang kalagayan ng church na ito sa ating panahon, ang ganitong church, so much attention is given to activity, programs, but without power. Ibig sabihin po, ito po ay meron po mga gawain. Meron po itong mga activities and programs na ginagawa sa church. Pero itong mga programs na ito, walang power. Kasi pag inalis mo yung program, dito lang sila nakadepende. Ang tingin nila, ay hindi masaya yung gawain. Pag walang kainan, hindi masaya yung gawain. Pagka walang tugtugan, hindi masaya yung gawain. Kasi nakadepende sila doon sa program. Kaya pag inalis mo yung program, akala nila, hindi buhay ang Diyos. So this kind of church sees worship service as an entertainment stage instead of altar of worship. May mga ganito mga churches na katulad ng Sardis na parang buhay pero actually patay na yes, merong nangyayari po na sa tingin natin parang pagsamba pero ang totoo sa mga naroroon ang nangyayari ay entertainment lang nangyayari sa stage. Na sa halip na itong lugar na ito ay dapat altar of worship pero yung mga naririto ay nagpe-perform. Minsan nga po, may nakikita na rin tayong mga churches na sa sobrang talagang parang pagpasok mo, akala mo, ang napasok mo hindi worship service, akala mo nasa mga studio ka na talagang grabe yung mga lightings. Na para bang hinahype yung emotion. Dahil nga talagang yung lighting lang napanood mo sa studio, parang naglipat ka lang at nilagay mo lang na church na to. Pero the same pa din yung setup. Well, wala pong masama sa atin pong ginagamit ng mga
kagamitan, pero hindi po dapat excessive at hindi rin po pwedeng palitan nito yung kapangyarihan ng Diyos. Kahit wala na mga bagay na ito, tuloy ang ating pagpupuri, tuloy ang ating pagsamba. Pag naapektuhan, halimbawa, ang worship team, parang ang idea nila, luma na yung ating keyboard. Hindi, palitan na natin ng mas bago para mas matindi yung ating worship. Pag doon na lamang tayo nakatingin sa effect ng ating mga ginagamit, pero hindi natin yung presence ng Panginoon, yung kanyang espiritu, yung kanyang power na kumilos sa ating pananambahan, parang patay na rin ang ating church. Mukhang buhay pero patay. At may nakikita na po tayo na ganyang uri ng mga worship services. So yan po yung ilang mga makikita natin na palatandaan na ang isang iglesia ay umuurong. Akala mo buhay pero yun pala patay sapagkat hindi na ang pagkilos ng Panginoon ang kanilang hinahanap. Kung hindi nakatingin na sila sa mga programa, sa mga activities. Now, ano pa po ang palatandaan ng pag-urong ng pananampalataya? Number 4, marami po pero pang-4 at pang-5, yung dalawang bagay ay importante po na makita natin na palatandaan. Neglect of God's Word. Sabi po ng Hosea chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Now dito po, si Josue po ay magsisimula na po sa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Siya po ang hahalili doon sa ministry na natapos na ni Moses. At nang panahon pong ito, nahahalili siya kay Moses, matanda na po si Josue. Hindi po siya bata. Matanda na po, ibig sabihin, kung sa lakas, maaaring hindi na katulad nung dati yung kanyang lakas. Pero ano po ang sabi dito ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon kay Josue, dahil alam niya na hindi madali yung gagampanan ni Josue. At para magampanan ni Josue, yung tungkulin na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Anong paalaala ng Diyos? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Sa dami ng kanyang commitment, ang paalaala ng Panginoon, huwag mong kalilimutan ang aking salita para magawa mo, magampanan mo ang malaki mong tungkulin. Maliwanag po kay Josue, alam ng Diyos na si Josue ay marami ng karanasan. At kung karanasan at karanasan din lang, I believe, magtatagumpay po siya kung ang kanyang pagtitiwalaan ay ang kanyang sariling mga karanasan. Pero hindi yon ang sinabi ng Diyos sa kanya. Josue, kung gusto mong magtagumpay sa gampanin na pinagkakatiwala ko sa iyo, manatili ka sa aking salita. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. So pansinin niyo po yung paalaala, huwag kaligtaan. Bakit? Sapagkat maraming pagkakataon, nakakaligtaan po ang salita ng Panginoon. So dito po ay sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, kung gusto natin ng katagumpayan, kung gusto natin ng patuloy na paglago sa buhay pananampalataya, napakahalaga na hindi natin ihinihiwalay ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin upang tayo ay gabayan at bigyan ng katagumpayan. Pero alam natin na ang katotohanan, kaya po ang command, huwag kaliligtaan sapagkat marami nakakaligtaan ang salita ng Diyos. Maraming mga mananampalataya sa ngayon na pagdating sa salita ng Diyos, sa gawain, mas gusto na lamang nila ang worship, umawit na lamang ng umawit. At pagdating sa Word of God, matutulog. Kung hindi man, lalo na yung iba na yung mga worship team, pagkatapos tumugtog, dahil na pinawisan, makikita nyo yan, iinom, tapos later on, kwentuhan na. At common na problema ito talaga ng mga churches, mula noon hanggang ngayon.
Na pagdating sa Word of God, sa halip na nakikinig itong worship team, kasama sila dapat na nagkikinig at nag-worship through the Word of God, hindi. Pero pag tapos na po ng Word at kailangan na uling makikita nyo, na naman, balik na naman sa, parang yun yung nag-i-ignite sa kanila, yung pagtugtog. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, kaya sa atin, ina-encourage natin, through Sister Mape at sa atin po saan mang gawain sa Louisiana, sa Sariaya, talagang we encourage na ang lahat ng miyembro ng worship team may sariling devotion. Ang miyembro ng worship team dapat lumalago sa pananalangin. Even tamboriners, kahit bata pa, tinuturuan natin na kailangan mayroong relationship sa Panginoon at alam niya ang kahalagahan ng salita ng Panginoon at ang pananalangin. Bakit po? Kasi nga po, may mga churches na hindi na po binibigyan ng pansin ang salita ng Panginoon. Bakit po ayaw nilang pansinin o bigyan pansin ang salita ng Panginoon? Ayaw nilang magpakorek. Ayaw matuto, ayaw maturuan. At ito po ay isang palatandaan ng pag-shrink o pag-urong ng pananampalataya. Kapag ang salita ng Panginoon ay wala ng puwang, wala ng lugar sa buhay ng isang mananampalataya, of course, merong shrinking of faith na mangyayari. And lastly, sa palatandaan ng pag-shrink ng pananampalataya ay pagwawalang bahala sa mga pagtitipon. Now, tandaan niyo po, ang pagdalo sa mga pagtitipon ay isang napakahalagang gawain sa iglesia. Ito po ay hindi inilagay ang mga programang ito para magkaroon ng dahil lamang gusto lang dumalo, para dumami ang mga attendance. Hindi po yun ang purpose ng gawain ito. Ang purpose ng bawat mga activities and programs na idinadaos po ng ating iglesia ay upang bawat isa sa atin ay lumago at maging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 24 and 25, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At pansinin niyo yung verse 25 again, inulit na naman yung word na huwag kaligtaan. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, yung pang-apat natin kanina, neglect of God's word is a sign of a shrinking faith. At dito naman, yung pagwawalang bahala din sa mga pagtitipon ay isang palatandaan din po ng umuurong na pananampalataya. Kaya again, may paalaala, huwag kaligtaan ang pagdalo. Doon sa pang-apat, huwag kaligtaan, basahin ang salita ng Diyos. Why? Bakit huwag kaligtaan? Kasi napakahalaga ng salita ng Diyos. Bakit sinabi din dito sa panglima, huwag kaligtaan ang pagdalo? Kasi napakahalaga din ng pagtitipon. Pero bakit may mga mananampalataya na hindi pinapahalagahan ng pagtitipon? Dahil nga po, may possibility na naroroon sa kalagayan na maaaring nang lulupaypay o nang hihina ang pananampalataya. Pero the more na mas kailangan nyo na maging kabahagi sa mga pagtitipon. Bakit po? Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi, so ito yung purpose ng mga fellowship, ng mga gathering, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. So when we are gathered, maaaring doon sa mga pagdalo nyo, sa mga gawain, alam nyo po, lahat ng yan, pinaghahandaan, lahat po yan, talagang hinihingi, pinagpipray natin, hinihingi natin ang pagkilos ng banal na spirito para pangunahan at hipuin tayo upang tayo lumakas sa ating pong buhay pananampalataya. Kaya every time na nandun kayo sa gawain ng Panginoon, meron po kayong nakukuha na blessing, spiritual blessing from God. Kasi kalooban niya yung ginagawa nyo. Kaya pagka po itong gawain na ito ay binabaliwala na po ng isang mananampalataya, something is wrong with his spirit or her spirit. Ibig sabihin, hindi na niya nagiging kasiyahan ang gawain ng Panginoon, which is, dati, yun po yung kalagayan. Pero napakaganda po ng sabi dito na dahil sa pagtitipon, ano po ang nangyayari? Pinapalakas po natin ang loob ng isa't isa. And speaking of pagpapalakas ng loob,
Yan po yung ginagawa po when we are in fellowship. We encourage one another. At nais ko pong i-share ang isang kwento. Ito po, na-share ko na po ito sa inyo. Patungkol po ito kay Thomas Alva Edison na isa pong, alam natin, kilalang inventor. Pero isang araw po, umuwi po si Thomas Alva Edison at pagkagaling po sa school, may dala po siyang sulat at ang sabi ng kanyang teacher, ibigay mo itong sulat na to sa iyong nanay at ipabasa mo sa kanya. At nung inabot niya po yung sulat sa kanyang nanay, sabi niya, "Nanay, ano po ang sinasabi ng sulat na yan?" At nung tinignan po nung nanay yung sulat, habang binabasa po ito, nakita ni Thomas Alva Edison na tumutulo po yung luha ng kanyang nanay. At habang sinasabi itong kataga na to, sabi niya, ito yung laman ng sulat ayon sa nanay niya, "Your son is a genius. This school is too small for him, and we don't have enough good teachers to train him. Please teach her yourself." So yun po yung sinabi ng nanay ni Thomas Alva Edison. At lumipas po yung panahon na namatay po ang nanay ni Edison. At habang nagkakalkal po siya ng kanyang gamit, dumating na po yung time, kilala na po siya, naging mahusay po siyang inventor. Pero isang araw, nagbubuklat siya ng ilang mga gamit sa kanyang closet. Nung makita niya po yung sulat mismo ng kanyang nanay na nakatupi. At natandaan niya, yun yung sulat na ibinigay ng teacher niya para sa nanay niya. At binuksan niya po ang sulat na to at binasa niya at ganito po ang laman ng sulat na nabasa niya. "Your son is mentally deficient. We cannot let him attend our school anymore. He is expelled." Yun pala talaga ang laman ng sulat, pero iba ang ipinahayag ng kanyang nanay. At si Edison po, he became too emotional nung binasa niya ang sulat na ito. At ito po yung kanyang isinulat sa kanyang diary. Sabi niya, "Thomas Alva Edison is mentally deficient, and his mother turned him into a genius of the century." Now, ano po yung point dito? Merong isang ina na hindi naniwala na walang kakayahan yung kanyang anak. At of course, bilang isang ina, siya yung unang dapat na mag-encourage sa kanyang anak. At ganun po ang kanyang ginawa at totoo ang nangyari. Alam natin ngayon, kinikilala natin na si Edison ay isang genius sa ating panahon. Ngunit may mga nanglait sa kanya, may mga hindi naniwala sa kanya, ano pat yung kanyang nanay, para labanan yung mga panglalait na yon, ang nakita ng kanyang ina is to encourage Thomas Alva Edison sa kabila ng kanyang mga deficiencies. Mga kapatid sa Panginoon, kung meron mang isang ina na kayang gawin yon sa isang anak na mayroong ganong na ganong kalagayan pero kailangan ng encouragement, the same thing na ginagawa ng church. Ang church ay inilagay ng Diyos, ang programa na inilagay ng Panginoon sa bawat gatherings is for encouragement to each one of us. Kaya para kaligtaan, para baliwalain ang mga pagtitipon, you are losing much. Why? Kasi doon sa pagtitipon, pinalalakas ng Diyos ang ating loob sa pamamagitan ng pagsasama-sama natin. Kaya ito po yung ilang mga palatandaan ng pag-urong ng pananampalataya. Ngayon ang tanong, paano po naman natin maisusulong ang ating pananampalataya? Kung sa ating pagsusuri, nakita natin na ito palang mga bagay na ito ay palatandaan ng pag-urong ng pananampalataya. At alam ko na hindi kayo papayag ng inyong pananampalataya ay nasa kalagayang pag-urong. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang kanyang anak
na umurong, tumalikod, hindi niya kalulugdan. So ano po ang dapat nating gawin? 3 bagay po, at dito po ako magtatapos. Una po, na dapat po nating tandaan upang sumulong ang ating sarili, ating pananampalataya, ay, number 1, grow deeper in God's Word. Ang isang matatag na puno, hindi po nasusukat sa pamamagitan ng maraming mga dahon, at hindi rin po ito nasusukat ng isang matayog na puno ay masasabi natin na matatag. Ang isang matatag na puno ay nasusukat sa lalim ng kanyang ugat. Now, ganun din mga kapatid sa Panginoon, tandaan niyo po, for your faith to grow, for your faith to prosper, kailangan po na ang ating mga ugat, ang salita ng Panginoon ay lumalim ng lumalim sa salita ng Panginoon. Yung ugat ng salita ng Panginoon dapat bumabaon upang the more na ito'y lumalalim, kahit anumang mga pagsubok sa buhay na ito, matatagpuan po tayo na matatag. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa awit 119, verse 165, pwede po bang basahin nyo ng sabay-sabay ng malakas? Amen. Sabi, ang magmahal. So, tanong, do you love God's Word? Mahal mo ba ang salita ng Diyos? Kung mahal mo ang salita ng Diyos, hindi mo pababayaan, hindi mo kaliligtaan ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi dito, ang magmahal sa utos mo, anong bunga? Mapayapa na buhay. At yung mapayapa ang buhay, ang sabi po, matatag ang taong ito at hindi na mabubuhal. At natatandaan niyo po yung pinag-aralan natin about palm tree, about the cedar tree, na itong mga puno na ito na matatayog, kaya sila matayog at matatag kasi yung kanilang ugat napakalalim at sa katayugan nila, yung ordinaryong pagsubok na pinagdadaanan ng maliliit na puno, hindi katulad ng kanilang pinagdadaanan. Pero still, matatag pa rin ang mga punong ito. So ganun din po ang bawat isa sa atin. If we stand, if we keep the Word of God in our hearts and we live by it, ang sabi ng banal na kasulatan, ang magmahal. Sabihin niyo po, magmahal. Di ba? Ang paalaala sa atin, dapat mahal natin. Kung mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang Kanyang utos. At ito ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, to grow strong in our faith, napakahalaga that we love the Word of God. Mahal natin ang salita ng Diyos. Ang sabi nga sa NIV ng Psalms 119, great peace have they who love your law, and nothing can make them stumble. Walang sino mang makapagtutumba, walang sino mang makapag-uuga. Merong mga pagsubok pero hindi tayo maibabagsak. Bakit? Katulad po ng matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng matibay na bato. Ganon din po ang kalagayan natin. If you want to grow, your faith to grow deeper in God's Word. At hindi lamang basta makikita po yung pag-ibig natin sa salita ng Panginoon, hindi lang yung pagka-Sunday na may nababasa kayo dito, o pag Sunday, tsaka lang nyo nabubuksan ang inyong Bible. Dapat po frequent ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nandito man o nasa bahay man, dapat po merong regular na pag-i-intake ng salita ng Panginoon. Kung paano nga sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay. Subukan po ninyo, sino po dito ang nagpa-fasting? Sino po ang sumasabay doon sa ating fasting every Wednesday? Meron pa po ba? Ayun, salamat po. Parang isa na lang. Asan po yung iba? Di ba, subukan nyo po na huwag kumain ng pagkaing pisikal. Anong nararamdaman natin? Nanghihina tayo. Kaya anong turo ng
Noon, alam niya na ang kalakasan natin ay ang kanyang salita. Kaya ano sabi ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay tayo dapat mabuhay, kundi maging sa salita ng Panginoon. No wonder, yung mga mananampalataya na walang lugar ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, mahina ang pananampalataya. Bakit? Kasi nga, ito ang nagpapatatag sa atin pero binabaliwala. So if you want to grow in your faith, grow deeper in God's Word. Napakahalaga po niyan. Number 2, constantly share your joy of salvation. Tandaan niyo po, nung tayo po inaligtas, ang binigay po nito sa atin ay kagalakan. At dapat alalahanin natin lagi yung kaligtasang tinanggap natin. Kasi kapag ito'y nakakalimutan natin, isang dahilan din ito ng panghihina. Pagka hindi mo naaalala na ikaw ay pinili ng Diyos, na ikaw ay iniligtas ng Diyos, at minsan ang nakikita mo na lamang ay yung mga problema sa buhay, minsan nanghihina ka. Pero pag naalala mo uli na ikaw pala ay inibig ng Diyos, pag naalala mo na sa kabila ng lahat ng ito, hinanap ng Panginoon ng isa at iniwanan yung 99 at ikaw yung isa na yon, makikita mo na ikaw ay very special sa Diyos, muli, lalago, tatatag ang inyong pananampalataya. Kaya sa atin, every month, mayroon tayong pag-aalaala sa banal na hapunan para lagi tayong ma-remind na tayo ay ligtas na. At inaalala natin yon sa pamamagitan ng communion. Ngayon, bakit mahalaga? Sabi dito, constantly share your joy of salvation. Bakit po mahalaga na dapat isinishare natin ang salita ng Panginoon? Sapagkat kung ito talaga ay merong kagalakan na ibinibigay sa atin, dapat ibahagi natin ito, yung kagalakan na ito. Sapagkat ang sabi ng Daniel chapter 12 verse 3, at yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Isang bagay pala, kapag tayo daw ay nagsishare ayon sa salita ng Panginoon, tayo na mga marurunong at umaakay sa marami tungo sa kabutihan, para daw po tayong mga tala sa langit. Nakakapag di ba, maraming tala ang liwanag, pag walang nagsishare, ang dilim ng kalawakan. Pero pag marami daw po, yung nagsishare ng salita ng Panginoon, para daw tayong tala. Kaya pag tinignan nyo, ang liwaliwanag ng langit. So yun yung simbolo daw ng mga marurunong, nagsishare ng salita ng Panginoon. Ang sabi din po ng Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Yung pag-share natin ng salita ng Diyos ay karunungan para sa atin. Alam niyo po ba yon? Yun ang sinasabi ng Bible. Bakit po karunungan? Sa Tagalog, ganito po ang sabi, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Siya na naghihikayat ng kaluluwa ay katulad ng marunong. Bakit po tinatawag na marunong ang mga nagsishare ng gospel? Number 1, kapag ikaw ay nagsishare ng gospel, you are guarding your life. Ang ibig sabihin, hindi ka magsishare ng gospel kapag ang buhay mo ay marumi. Kaya the more na nagsishare ka ng gospel, the more na nalilinis ang buhay mo. Kasi gusto mo na presentable ka na humarap sa mga taong sinesharean mo. Pinapatotoo mo yung transformation ng Panginoon, yung joy of salvation na tinanggap mo, yun ang sinasabi mo sa mga tao. Ngayon, kung wala kang patotoo at hindi mo ginagawa yon at tatahimik ka na lamang, asan ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang tinanggap mo ay joy of salvation? Katulad nung Samaritana na nung tinanggap niya yung kaligtasan, tinanggap niya yung ebanghelyo, nung kinausap niya ang Panginoon, ano ginawa niya? Pumunta siya doon sa kanyang mga kababayan. At sinabi niya, yung tao doon sa balon, nakilala ko, kilala niya ako. Nalaman niya yung baho ko. Kasi nalaman ng Panginoon yung sikreto niya eh. Pero nakita niya na yung pagkakilala sa kanya ng Panginoon, hindi pandidiri. Kundi yung pagkakilala sa kanya ng Panginoon, nakita niya, kahit na ako'y marumi, tinanggap niya ako. Kung gusto niyo na makilala din itong taong ito na tumanggap sa akin, kahit ako'y marumi, andon. Nakilala ko siya, nakita ko siya doon sa balon.
So nandun yung kanyang kagalakan. Kaya ang sabi, nung dumating ang Panginoon dun sa lugar na yon, yung mga tao, excited sila. At nung nandun ang Panginoon, ayaw na nilang paalisin ng Panginoon. Pwede po bang mag-stay pa kayo? Bakit? Kasi dahil doon sa pag-share ng babaeng ito, ng kaligtasan, ng transformation, ng tinanggap niya, yung mga tao din ay nakakilala sa Panginoon. So when you share your salvation, you are guarding your life. Yung patotoo mo, ang ginagamit ng Panginoon para yung mga tao ay palapitin sa Panginoon. And number 2, bakit may karunungan ng paghahayag ng salita ng Panginoon? Kapag ikaw ay naghayag ng salita ng Panginoon, it assures you of a reward in heaven. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 19, wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan, kayo lamang ang putong ng tagumpay na maipagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Hesus pagparito niyang muli. So tingnan niyo po, kinukonsider ni Apostle Paul na yung mga nasiran niya ng gospel, sila yung reward ng kanyang paglilingkod. Mga kapatid, hindi lamang mamaya, bagamat mamaya meron po tayong evangelism at salamat doon sa mga kaluluwang inyong madadala, pero hindi po pagka dito lang. Hanggat may mga panahon at pagkakataon, gawin natin na buhay natin, na ipatotoo natin kung sino si Kristo sa ating buhay, kung paano niyang na-transform ang ating mga buhay. Bakit? Kasi po, kapag constantly pinapatotoo natin yung ginawa ng Panginoon, ang Panginoon ay naluluwalhati sa buhay natin. At nakakapamuhay tayo na nagliliwanag. Pero kapag kayo ay malayo sa Panginoon, hindi niyo pinapatotoo ang Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon, hindi nakikita sa inyo. Pero tandaan niyo, sabi ng Bible, kayo ay asin at ilaw. Kaya dapat papagliwanagin natin ang ating buhay sa harapan ng marami upang ang Panginoon ay maluwalhati. And lastly, paraan upang patuloy po tayong sumulong sa ating pananampalataya. Number 1 is, grow deeper in God's Word. And number 2, constantly share the joy of salvation. And 3, don't miss out fellowship and gatherings. Yung paalaala po na huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Bakit po? Kasi napakahalaga ng ginagawa ng Panginoon every time that we are gathered. At mamimiss natin yung ginagawa ng Diyos kapag wala ka sa pagtitipon ng gawain ng Diyos. Ang sabi po ng John chapter 20 verses 24 hanggang 25, babasahin ko po. Sabi po dito, ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. So ito po ang conversation na ito between Thomas and the other disciples. Nangyari po ito sapagkat nung ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, marami po siyang mga pagpapakita sa mga alagad. At every time na nagpapakita ang Panginoon sa mga alagad, napapagpala po sila. At itong mga alagad, dahil nga nakasama nila ang Panginoon, pinapatotoo nila kay Tomas kasi wala si Tomas. At doon sa mga pagkakataon na nakasama ng mga alagad ang Panginoon, alam nila na merong namimiss si Tomas. Kaya siguro sinishare nila, nakita namin ang Panginoon. Si Tomas, sabi ng verse 24, nung panahon na yon, wala siya roon nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya anong sabi niya? Maliban, sabi niya, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Dahil wala siya sa gawain ng Diyos, wala siyang patotoo ng pagkilos ng Panginoon. Yung supposed to be na dapat kagalakan na nararanasan ng mga alagad habang sila ang nagkikwentuhan, parang nanood ng sine, naiisa yung pinanood, pero nung paglabas, kanya-kanya ng kwentuhan. Kasi may kanya-kanyang naranasang pagpapala. Di ba?
Ngayon, si Tomas, dahil wala doon, at pinapatotohanan ng mga alagad, yung ginawa ng Panginoon, yung naranasan ng Panginoon, yung kapayapaan na binigay ng Panginoon, yung mga spiritual experiences na naranasan nila kasama ang Panginoon. Pero dahil wala si Tomas, sabi niya, hindi ako maniniwala, malibang ipasok ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran. And after several days, in fact, 8 days, muli nagkatipon po sa loob ng bahay ang mga alagad. At again, this time, kasama na nila si Tomas. At nakasarado po noon ang mga pinto. Dahil takot na takot ang mga alagad. At ano po ang kailangan na message kapag ang isang tao ay takot? Peace. At dito po, nung dumating ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi po ng mga INC, nung sinabi daw po ito ng Panginoon, kasi alam natin na ang INC hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Nung sinabi daw po ito ng Panginoong ni Tomas sa Panginoong Jesus, ito daw po ay expression ng pagkagulat. Panginoon ko at Diyos ko, parang nadulas lang, ano? Ay, Jesus, parang ganun lang. Pero hindi po. This is a clear declaration ng deity ng ating Panginoon. At kung ito man ay pinapahayag ni Tomas na mali, mismo ang Panginoon ang pwedeng sumaway kay Tomas at sasabihin niya, Tomas, ang Diyos lamang ang dapat mong kilalaning Diyos. Hindi ako Diyos, ako'y tao lamang. Pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Why? Sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos. At tandaan natin, siya po'y nag-resurrect na dito. Kaya ibig sabihin, yung kapamahalaan, yung authority, and yung power na dating mayroon sa Kanya, ay taglay niya. Kaya hindi po itinanggi ng Panginoon yung katotohanan ito. Ngunit may verse 29 na sinabi, sabi ng Panginoon kay Tomas, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So ano po ang point? Don't miss out fellowship and gatherings. Why? Sapagkat sa bawat pagtipon natin, mayroong ginagawang dakilang gawa ang Diyos. And if you are not in the fellowship, you miss out gatherings, mamimiss mo din yung pagtuturo ng Diyos, yung ginagawa ng Panginoon na makapangyarihang gawa, yung mga pagtutuwid ng Panginoon, yung mga mensahe na ipinapahayag ng Panginoon upang patuloy na lumago at tumibay ang iyong pananampalataya, you will miss all those things. Kaya, kung gusto mo na lumago sa pananampalataya, grow deeper in God's Word. Do not neglect God's Word. Napakahalaga nito. Constantly share your salvation. At hindi lamang basta salvation, yung kagalakan, yung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, lagi mong ipatotoo, lagi mong alalahanin upang ang buhay mo ay kakitaan ng patuloy na paglago. And lastly, huwag mong kaligtaan ang mga pagtitipon sapagkat ang mga pagtitipon ay lugar na kung saan kumikilos ang Panginoon, nagpapahayag ang Panginoon. At nung panahon na ito, sapagkat sila'y takot na takot, hinuli ang Panginoon, pinako, at kaya po nakasarado lahat ng kanila pong pinto at bintana. Kasi naiisip nila, anytime, kung ang Panginoon ay hinuli at pinatay, sila din, anytime, pwede din silang hulihin. Kaya nung sila'y nagtitipon, bagamat takot na takot sila, pero nagpapatuloy pa din sila. Bagamat takot na takot sila, gusto pa rin nilang maranasan ang pagkilos ng Panginoon. At nung sila'y nagtitipon, pumasok ang Panginoon at ang sabi, ano ang bati ng Panginoon? Peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid sa Panginoon, pumapasok po tayo sa gawain ng Diyos. Dumadating tayo dito, gulong-gulo. Ang bibigat ng ating mga kalagayan. Yung naririnig natin mga balita, nakaka-discourage. Para bang pag tinignan mo ang pamumuhay natin sa mundong ito,
parang, Lord, dumating ka na. Yun na yung nagiging, natin, yung usal natin. Kasi parang, saan ba papunta itong mundong ito? Parang, discourage ka na. At doon sa panahon ng discouragement, saan ka kukuha ng lakas? Sa presensya ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang salita, pinalalakas niya tayo. Sumainyo ang kapayapaan. Sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, ang pinakamainam na mensahe na naririnig natin lagi, na nagbibigay ng katagumpayan sa atin, ay ang salita ng Diyos. And when you are missing out the gatherings, marami kayong namimiss na mahalagang mensahe ng Panginoon intended for you. Amen? Pero kita nyo, kapag patuloy tayo sa gawain, patuloy na nakikinig na salita ng Panginoon, paglabas natin, andyan yung mga iba't ibang atake ng kaaway para pahinain ang iyong pananampalataya. Pero dahil ikaw ay kargado, kumbaga sa cellphone, na-recharge ka, di ba? Ano nangyayari? Nakakabalik ka uli sa susunod na mga gawain. Bakit? Kasi pinalakas ka ng Panginoon, naranasan mo ang kapayapaan ng Diyos, naranasan mo ang katatagan ng Diyos. Why? Because you did not miss out gatherings na kung saan kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? Mga kapatid, test our faith. Kanina sa patutuon, sa paglilid ni Ninang Dali sa patutuo, yun po yung kanya encouragement. Makikita natin, sinabi niya, pinangunahan niya na ito yung sitwasyon natin. Ang dami mga bagay na para nakapagpapahina ng ating pananampalataya sa ating panahon. Totoo yun. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka dapat manghina. Dahil ang Panginoon ay kasama natin lagi. Amen? Kalooban ng Diyos na malakas at matatag ang ating pananampalataya. So, check or test your faith. Ikaw ba'y namumuhay kasama ang Panginoon? Nararanasan mo ba ang presensya ng Panginoon? Kung nararanasan mo, magtatagumpay ka lagi, tiyak yun. Pero kung hindi mo na nararanasan ang pagkilos ng Panginoon, Lord, gawin mo yung sarili mo, Lord, ayoko po ng ganito. So, lapit ka ulit sa Panginoon, Lord, gusto ko po yung dati. Ibalik mo yung katulad ng dati. Ayoko po na hindi ko na po nararanasan yung pagmamahal mo. Lord, hindi po ang mundo ang aking ibigin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Pag nararanasan natin na nandun na yung ating puso, lumalayo sa Panginoon, balik lang tayo sa Panginoon. Yun yung paraan ng pag-check. Why? Kasi hindi kalooban ng Panginoon at hindi niya kalulugdan ang sino mang tumatalikod. Amen? Mga kapatid, patuloy po tayong maglingkod, may kakagalakan, at mayroong katagumpayan, kalakasan ng pananampalataya na maglingkod hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Amen. Anyaya ko po kayo na magsitayo at tayo po ay magwawakas sa panalangin. At hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Mayroong ginagawa ang Diyos every time that we are gathered in His presence. Merong ginagawa ang Diyos, nangungusap ang Diyos, nagtuturo ang Diyos, naghihimala ang Diyos. He is a God who is a living God, buhay na Diyos, nakarinig ng ating mga dalangin. Yes, O God, right now, Lord God, sa aming kalagitnaan, naririto po kami, Panginoon, nagtitipon sa iyong pangalan. Alam mo po, O Diyos, ang pasanin ng aking mga kapatid. Alam mo po ang mga kabigatan. Alam mo din, Panginoon, ang laman ng aming mga puso at isip. Lord, sa panahong ito, ang dami pong mga pangyayari na kapag kami, Panginoon, ay hindi nakakapit sa iyong salita. Tunay nga po, O Diyos, na panghihinaan kami ng aming kalooban. Ngunit salamat na ang iyong salita, kapag minahal namin ang iyong salita ayon sa iyong pangako, ang magmahal sa utos mo ay mapayapa yaong buhay. Father God, dalangin ko po sa iyo, bilang mga anak mo, ang iyong salita ay pagkaing espiritual, pagkain ng aming kaluluwa, pagkain ng aming espiritu. Tulungan mo ang bawat isa, O Diyos,
na mahalin lagi ang iyong salita. Patunay ng aming pagmamahal sa iyo. Allow us, O God, to grow deeper in your word upang sa paglalim ng aming mga ugat, O Diyos, anumang mga sigwa, nothing can make us stumble. Father God, lagi mong ipaalaala sa amin, sariwain lagi sa amin, na kami mga hinirang mo, kami mga anak mo, kami iniligtas mo. Yes, nakagagawa kami ng mga pagkakamali, hindi kami perpekto, pero hindi na kami namumuhay doon sa dati naming buhay. You have called us, O God, from out of darkness. Tinawag mo kami upang maghayag ng iyong mga kagilagilalas na kaliwanagan. And Father God, as your church, Lord, ito po ang mangyari, Panginoon, na ang buhay namin, katulad kami ng isang ilawan, tumatanglaw sa madilim na mundong ito, O Diyos. Papagliwanagin mong lagi ang aming mga liwanag, ang aming mga ilaw, O Diyos. Lagi mo pong papagsariwain sa amin ang aming kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na tinaglay namin mula sa iyo. At O Diyos, bigyan mo kami lagi ng kagalakan. Kagalakan, Panginoon, na laging maging kabahagi sa iyong gawain. Hindi po dahil sa attendance, kundi dahil ito ang nais mo, O Diyos, na sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. At dahil sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, naririnig namin ang iyong maliwanag na mensahe. Nangungusap ka, Panginoon, sa mga puso na naguguluhan. Nagbibigay ka, Panginoon, ng kaaliwan at kapanatagan. Sa mga damdamin na nahihirapan, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan. O Diyos, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming buhay. Patuloy, O God, na matagpuan mo ng bawat isa sa amin, naglilingkod ng may kagalakan hanggang sa ikaw ay muling dumating. Sama-sama kami, Panginoon, maghihintay, maglilingkod, dahil alam namin, ang maglingkod sa iyo ay hindi kalugihan. At makikita namin ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, O God. Thank you, Lord.